May mga bunga, kaso yung bunga niya wala pong laman. Dahil nga wala pong tubig dito sa lugar namin. Biyak na, lalim ng biyak ng lupa. Hi, ako nga pala si Yay, dating OFW na taga Cebu. Ngayon ay naninirahan na sa probinsya ng Luzon. Lumipat lang ako ng bahay pero sa probinsya pa rin ako nakatira. Isang ina na may munting pangarap para sa aking pamilya. Tara, samahan niyo ako sa kwento ng aking buhay. Daddy, hold me! Magandang araw at mapagpalang araw po muli sa ating lahat mga ka-blessings. Ngayong hapon po na to, dumalaw na naman po tayo sa bukid. Syempre, titignan naman po natin ulit yung mga pananim dito sa bukid. Actually, sinadya po talaga namin pumunta sa hapon na to at tignan po yung palay. Titignan po natin kung pwede na po silang anihin. At sa nakikita po ninyo, tinignan po natin yung butil ng palay kung pwede na ba talaga. Nagdedelikado rin po kasi ito at dahil dun sa nakwento ko sa inyo na wala nga po talagang tubig sa lugar namin. Kaya kung nakikita po ninyo, tuyong-tuyo po siya. Malapit na rin po kasi ito talagang anihin. Siguro 2 days from now, aanihin na rin po ito. Kaso ang problema po nito, yung iba pong grains wala pong laman. At yun po ang sinasabi sa akin ni Daddy habang magkasama po kami ngayon. Hybrid quality po kasi ng palay ang tinanim ngayon. At aabutin po talaga ng 120 days bago po siya anihin. So yan naman ang magiging problema naman ngayon dito sa palay. May mga bunga, kaso yung bunga niya wala pong laman. Dahil nga wala pong tubig dito sa lugar namin. So, tuyong-tuyo. May bunga, walang laman. So, hindi pa natin alam kung ilang sako po ang maaani dyan at yung iba wala pong laman. Ito na nga po ang naging problema. May mga bunga naman po talaga, kaso nga lang po wala pong laman. Kaya hindi po tayo sigurado kung ilang percent po ang maaani. Bali 2.2 hectares po ang lugar na to. Sana kukwento nga ni Daddy, medyo alanganin kung makakailang percent pa sila dito. Sarap ng ipin sa kami. Ang pantan. Ano nga lang. Alang, tuyo. Hindi naman yung lupa. Biyak na biyak. Dapat sana ilulubog sa tubig. Nang dahil nga po sa walang tubig, nagkaganito na po talaga ang palay. Dapat po talaga nakalubog sa tubig to. Bali gumagamit po sila Daddy ng 4 na hose. Bali 50 meters po bawat isa. So bali 200 meters po talaga ang kailangan nila para lang madiligan ng palay. Kaso dahil talaga sa El Nino, talagang said na said talaga po ang mga lupa. Hindi po kasi sapat ang tubig na nakukuha kahit magpatubig man po sila ngayon sa araw na to. Dahil sobrang init nga po ng panahon, tsaka mahangin na rin po. Kaya nagkakaganito po yung mga palay. Kaya imbis na makakuha ng sustansya yung mga palay, wala na po sila nakukuha sustansya. Kaya hindi na po nagkakalaban yung ibang grains ng palay. At yun na nga po ang ipinakita ko sa inyo. Hindi na tayo pumunta doon sa dulo, yung wala talagang laman. At baka po may bumulaga sa ating ahas. Delikado na. Hapon na di ba? Nagalabasan sila sa hapon at malamig. Dapat lubog sila sa tubig. Kaso walang tubig. Tuyo na rin pati yung sapa namin. Punta tayo dun sa sapa para makita rin yung saan kumukuha ng tubig. Papunta dito. Gumagamit lang sila ng hose para matuligan yung mga palay, mga pananim, pati yung sibuyas na inanin nung nakaraan. Doon po nang gagaling yung tubig. Sabi ko doon sa video na by scheduling, kuha tayo ng onion leeks. So yan o. May uod na rin. Gagawin na pong onion leeks na lang. Wala naman pong laman. Wala na po yan. Inuumpisahan na ng mga uod. Ay! Ayan sila. Oh! Yan po yung uod. Yung karabas. Na kumakain. Naaktuhan natin siya. At dahil meron nga po mga sibuyas na hindi na po inani, hihingi na lang po tayo. Kaso naaktuhan natin yung mga harabas, inaatake na rin po sila. Kumuha lang kami parang pang onion leeks namin sa bahay. Yan, nagyaya na rin po kaming umuwi. At ito nga po pala yung sapa na sinasabi ni Daddy na wala na po talagang tubig. Gumagamit na lang po sila ng napakahabang hose para makakuha sila ng tubig dun sa balot. At napakalayo daw po ng balon na yon. Na may tubig yung dadaanan namin, wala na po talaga. Dahil nga po sa El Nino. O siya, yan lang po muna sa araw na to mga ka-blessing. Daghang salamat sa pagtanaw.